Hi everyone! So welcome back to my YouTube channel. So I'm Claudine Clavillas and this is my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga panibagong videos ko. So for today's video guys, gusto ko lang naman mag-share sa inyo ng mga tips na baka makatulong sa inyo sa pagte-TikTok affiliate. Yes for everyone. So TikTok affiliate, alam naman natin, talagang lumalabas yan sa inyo. At kung mga TikTok affiliates kayo, baka makatulong sa inyo para tumaas yung mga views ninyo, yung sales ninyo, and baka makatulong naman sa pagla-live ninyo. Okay? So, tara na at simulan na natin. So, unang-una alam nyo naman sa TikTok talagang marami na yung kumikita dyan. May mga iba nga nakapagpagawa na ng bahay, may business na sila, like gumana talaga yung sa life nila. Pero natatanong nyo ba yung sarili niyo, paano kaya nila nagagawa yun? Like, kayo ginagawa nyo na rin, nagta-TikTok affiliate na din kayo. Tapos parang feeling mo, bakit parang wala pa ring result? Siguro baka may kulang or baka may mga need kang i-apply, parang ganon. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon, Okay? So, kung mga TikTok affiliate kayo, panoorin mo tong video na to kasi malay mo makatulong yon sa inyo. So, first thing guys is, dapat po meron kayong strong hook. Ano yung strong hook? Dapat po yung 3 seconds, yung 1, 2, or 3 seconds ng video ninyo, dapat po talagang, alam niyo yung para makukuha yung attention ng mga viewers ninyo, manonood ninyo, gano'n. Like for example, iba-ibahin niyo yung angle ninyo. Or kaya sabihin niyo na, nananawagan po ako sa CEO na ito. Alam mo yun, parang minsan may negative, pero positive naman talaga siya. Kasi minsan, di ba, kahit kayo, kung nanonood kayo sa mga videos dito sa TikTok, or sa TikTok nanonood kayo ng mga videos, makikita ninyo, di ba, ang lakas talaga ng hook nila, na kapag tinignan mo yung video nila, 1 second pa lang, 3 seconds pa lang, yung parang, parang may issue na naman, mga ganon. Pero hindi naman talaga siya issue, which is, sinasabi niya lang naman yun, para makuha yung attention ninyo. So, yung isang bagay, yung strong na hook. Okay? Pangalawang tip ko sa iyo, ang dapat na hinahanap mo ng mga product na ipopromote mo is yung proven and tested mo na. Okay? So, bakit sinabi kong proven and tested mo na? Alam mo ba, kapag kasi yung product na yun, nakikita ng tao na yun na ginagamit mo, na talagang nasubaybayan nila na ginagamit mo yun, tapos nag-work sa'yo, naging effective sa'yo, syempre, sila, bibili din sila kasi nakita nila na effective sa'yo. Diba ikaw, kung nanonood ka din naman, hindi ka naman bibili diba ng product sa TikTok kung alam mo naman na hindi siya talagang maganda. Tumitingin ka pa ng mga reviews, tumitingin ka pa ng feedbacks, naghahanap ka pa ng ano ba yung resulta nito. Like example na lang, sikat dito sa Pilipinas ang mga whitening, mga pagpapaputi, ganun. So, ikaw, naghahanap ka muna ng mga reviews or mga videos ng mga whitening na yon, ng mga soaps na yon, di ba bago ka bumili? Or tumitingin ka naman muna ng mga reviews, or kung sino na talaga yung may parang glow up na ito siya dati, tapos ngayon eto na siya, di ba? So, ganun lang naman yon. Maghanap kayo ng product na kung saan proven and tested nyo na, i-share nyo siya, talagang maging consistent lang kayo sa pagpo-post sa kanya, ipakita nyo yung changes, tapos dun kapag nakita yun ng mga tao na nanonood sa'yo, bibili at bibili sila sa'yo kasi may nakita silang change, talagang ginamit mo yung product na yun, diba? So kung naniniwala ka naman na gumagana yung product na yun, nagamit mo yun, then go, gamitin mo na siya, or kaya i-promote mo na siya, okay? Tapos ang isa pa na parang lagi kong sinasabi sa inyo, mag-live kayo. Okay, ako sa experience ko, ako kasi pagdating talaga sa posting, lalo na kung may yellow basket, diba? Ang hirap talaga mag-post, lalo na kung may yellow basket kasi ang baba niya views, parang walang nanonood, talaga minsan nawawalan ka na, ayoko na lang mag-video, ganun, kasi parang wala naman nanonood sa akin. So, nadi-discourage na tayo. So, ang gagawin mo, kung mahina talaga yung mga posting mo, bumawi ka na lang sa live. Everyday, mag-live ka ng mag-live, araw-araw. Like, 1 hour lang, 1 hour per day, maganda na yun, kasi ilang oras meron sa isang araw, diba? Ang daming oras sa isang araw. Yung one live na pagla-live mo na yan, sinasabi ko sa'yo, makakatulong yan sa'yo. Kasi yung mga nanonood sa'yo, yun pa mismo yung bibili sa'yo, like napadaan lang. Tapos nanood lang sa'yo, nagustuhan nila yung product, diba? Bibili sila sa'yo. Tapos isa na naalala ko, nung consistent ako na nag-live, nung February, ngayong taon lang, pa-March na siya, alam mo ba yung free sample ko, hindi na siya nag-limit sa 5. Nung consistent na nagla-live ako, kahit less than, nasa ilan ba yung followers ko nun? Siguro basta nasa less than 200 followers nga lang ako nun, or 300 followers. Diba, ang alam ko kasi, pagdating sa free sample, 5 lang yun. Pero kapag consistent ka na nagla-live, tapos may mga sales ka, ang alam ko, umaabot ng 15 na free samples. Ang alam ko talaga, based sa experience ko, kasi mababa yung followers ko, mababa yung views ko, pero nagla-live ako, yung free sample, pwede kong humingi ng mga free sample up to 15. Basta consistent ka na mag-live, active ka mag-live, yun yung alam ko and based sa experience ko. Kaya nakakapag, talaga ako ng mga free samples talaga ng marami. Kasi, parang na-maximize ata, or
or parang napapadami nila yung free sample mo kapag consistent ka sa pagla-live. Ganun talaga siya. Tapos be, ang masasuggest ko din sa inyo, gumamit po kayo ng tamang hashtag. Okay? So, mas recommended ko sa inyo na gumamit kayo ng tamang hashtag kasi mas ibibigay yan ni TikTok or ibabato yan ni TikTok sa dapat talaga niyang ibato. May mga iba kasi be, gumagamit ng FYP, for you, yung mga ganun, yung mga common na mga hashtag. So, for me, mas recommended ko sa inyo be na halimbawa, yung pinopromote nyo is bag. So, if yung bag yung pinopromote nyo be, ang gagamitin mo dapat is yung hashtag bag. Ano yung pangalan ng bag na yon? Halimbawa, marami kasi tayong iba-iba ng brand ng bag, 'di ba? So, yun yung gamitin mo. Tapos, ang recommend ko sa inyo, gumamit lang kayo up to 6 na mga hashtags lang. Okay? So, halimbawa, bag, yung pinopromote nyo. Sa una, yung pangalan ng brand ng bag, tapos yung bag. Tapos, ano pa yung mga related na mga hashtag sa bag? So, sobrang halaga po talaga ng hashtag be kasi may mga iba talaga, hindi, para sa akin be ha, based sa experience ko, dapat tama yung hashtag na ginagamit ninyo kasi kapag tama yung hashtag na ginagamit ninyo, mas talagang ibabato yan ni TikTok na, okay, ito hinahanap nito bag, ganun, talagang ibabato nyo yan sa mga affiliates talaga, okay, so mas ibabato nya yan. Tapos based sa experience ko kasi be ha, naniniwala pa rin ba kayo sa engagement is the key? Parang ganun. Ako, naniniwala naman ako, pero hindi naman talagang as in talaga naniniwala na ano. Depende kasi siguro yan. Ako kasi based sa experience ko kasi, kapag halimbawa, more on nag-i-engage ka, more on halimbawa, yung uso, di ba, yung follow to follow. Follow mo ako, follow kita. Di ba napapansin nyo, pag fina-follow mo siya, mamaya-maya, naka-unfollow ka na. So, yung parang lumalabas, siya yung finalo mo, tapos ikaw in-unfollow ka niya. Alam mo yung mga ganun, 'di ba? So yung parang engagement is the key, follow para ganito grow ng followers, ganun. Tapos makikita mo 'yan, kahit siguro kayo ranas nyo 'yan, pag pinag-follow mo siya, tapos ifa-follow ka niya, tapos makikita mo nabawasan yung follower mo, in-unfollow ka na pala. Parang ganun, 'di ba? So para sa akin, in order na mag-grow yung followers mo, mas okay sa akin ha, organic yung gagawin mo. Hindi naman sa parang yung parang sinasabi ko is, yung mga followers mo, nakuha mo siya kasi nagustuhan ka nila sa mga videos mo, naaliw sila sa mga videos mo, pinag-follow ka nila kasi okay ka magbigay ng mga product, mga recos, ganun. So, parang ganun lang. So, parang, para sa akin, mas okay na yung mga followers mo, fina-follow ka nila kasi may natututunan sila sa'yo, may nakukuha sila sa'yo na parang knowledge, tapos naaliw sila sa'yo, parang mga ganun, 'di ba? So, para sa akin, talagang pagdating sa engagement is the key. Ako kasi before, ginawa ko naman yung engagement is the key na yan. Yung mga follow to follow, ganun, to follow my, or to grow my account, ganun. Pero, hindi kasi siya sa akin nag-work. Sa iba siguro, nag-work talaga siya, ganun. Pero, halimbawa naman, may comment na, uy, maganda yung product na yan, ganun. Syempre, komentan mo din, na, okay, maganda yan. Tapos, always, magko-comment kayo nung mga parang related sa product na, halimbawa, may nag-comment, uy, ang ganda ng product na yan, tapos sasabihin mo naman, okay, yes po, ganun, maganda talaga siya, ganyan. Hindi mo magko-comment lang kayo ng heart, ganun, parang mag-ano din naman kayo na parang nag-i-interact kayo sa mga followers ninyo, yung sa mga comments nila, nagre-reply kayo sa mga comments nila, mga ganun. So, para sa akin, importante din na maging active din kayo sa kung ano yung mga comments nila, mga suggestions nila, ganun, maging open ka din para sa kanila. Okay, so, isa din kasi yon sa talaga. Tapos, ang lagi kong sinasabi sa inyo, maging unique kayo. Okay, iwasan ninyo yung parang gagayahin nyo yung ginagawa niya. Like, yung paano siya magsalita, paano siya mag-edit, yung parang lahat-lahat na, parang wala ka ng uniqueness, 'di ba? So, alam mo ba, isa sa mga bagay kung bakit may mga affiliates na talagang nag-grow sila, kasi nilalabas nila kung sino sila, nagiging unique sila, kung paano sila magsalita, paano sila mag-edit, yung parang naiiba sila, kaya mas nagugustuhan sila ng ibang tao. Okay? Tapos, tayong mga affiliates, dapat talaga ina-earn natin yung tiwala ng mga tao. Kung magpo-promote kayo ng mga product, siguraduhin niyo na yung product na yun is safe siya, okay siya, ginagamit nyo talaga siya. Kasi alam mo ha, ito yung mga iiwasan ninyo. Iwasan ninyo na mag-promote kayo ng mga bad products. Yung mga bad products, yung mga products na hindi naman talaga maganda, mahal, tapos hindi naman talaga siya talagang worth it naman talaga dahil. Tapos magpo-promote lang kayo dahil mataas lang yung kanyang commission, pero hindi naman pala siya registered, hindi naman pala siya approved, ganun. Syempre, magre-reflect yan sa inyo, kaya iwasan yung talaga ng mga bad products, okay? So, para sa akin, kung affiliate kayo,
always na gagawin ninyo para mag-succeed kayo. Huwag kayong masyadong ma-burnout. Huwag yung masyadong marami kayong iniisip sa ulo ninyo na, ay, ganito gusto ko, ganito, ganyan, ganun. Wala ka nang pupuntahan yan kasi puro ganito, ganyan yung mga gusto mong mga bagay, 'di ba? So, mas okay na parang ginagawa mo yung TikTok affiliate, nag-i-enjoy ka, gusto mo yung ginagawa mo, and at the same time, walang pressure masyado kasi sa pagti-TikTok affiliate, nakadepende sa yan. It's either i-full-time mo, i-part-time mo, kung wala ka namang i-ginagawa, i-full-time mo siya, wala namang masama. Trial and error pa din yan, okay? So, sa account ninyo, mag-trial and error kayo. Paano trial and error? Pwedeng, for example, gumamit kayo ng mga trending na music na pwedeng lagyan ng yellow basket. Kasi minsan, pag gumagamit kayo ng trending na music, mas okay din siya and talagang lumalabas siya. Pangalawa naman, is mag-live ka. Ayan, mag-live ka talaga. Talagang sinasabi ko sa inyo, pag nag-live kayo, mas okay ang live. Tapos, pwede naman na paghaluin mo yung trending na music, mag-live ka. Tapos, yung isa pa, is gumamit ka ng sarili mong sounds. Like, yung talagang boses mo talaga na pinopromote mo siya, nagpapakita ka. Naman, gusto mo talaga na parang manotice ka ng brand, makita ka ng brand, or medyo i-level up mo, like parang gusto mo talaga na may mga brands na lumapit sa'yo, or may mga dream ka na brands, mas okay pa rin na ipakita mo yung sarili mo, okay? Mas okay pa din na ipapakita mo yung sarili mo na ginagamit mo siya, pinopromote mo siya, kasi may mga iba, diba, kapag gumagamit ka ng mga brands, parang mas nare-recognize ka nila, minsan binibigyan ka nila mga samples nila, or at the same time, sa mga event nila, ganun. So, lang naman guys, yung mga gusto kong i-share sa inyo ng mga tips sa TikTok affiliate. So, sana nakatulong siya sa inyo guys. Ayan. Kasi para sa akin, kapag gagawin nyo yung mga bagay na yun, makaka-help yun para mag-grow yung account nyo, magkaroon kayo ng sales, and magkaroon kayo ng views. Kasi based yun sa experience ko, gusto ko lang na i-share sa inyo kung paano siya nag-work sa akin. Okay? So, lang naman guys. Again, I am Claudine Clavillos and this is my YouTube channel. So, sana may natutunan kayo guys. Again, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So, yun lang guys. Bye!